Iyas, Kabanatang 3, mula sa talatang 16 hanggang 18. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh. Pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan. Kaya't ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Magiging akin sila, sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyo makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Tayo tumayo para sa pananalangin, mga kapatid. Let us pray. Lord God Almighty, righteous Father in heaven, God of Abraham, Isaac, and Jacob, God of Israel, our Father in heaven, we thank you so much giving us, O Lord, your grace, and giving us, O Lord, the opportunity that we can worship you, Father in heaven, in spirit and in truth, that we can gather together, Lord, to give you praise, to give you thanks, to honor you, to lift up your holy name, to magnify your holy name. And Lord, righteous Father in heaven, we ask for open heaven. Grant us an open heaven, open the windows of heaven, and pour out such blessings into our lives that there will be no room enough to receive it, O God. We thank you for providing for your people, providing for all our needs, removing the lack in our lives in the name of Jesus, granting us fresh opportunities that we can start anew in life, O God, wanting us even repentance, that we can make amends, O Lord. We can rectify our errors, can correct our ways, and that in your grace, Father in heaven, we can just obey you, O Lord. Just follow your word, obey your word. And Lord, you would honor us as we honor your word. You honor us, your people. You would honor our faith. Lord, we commit to you our lives. We commit to you the lives of our loved ones. We commit to you this day. We commit to you this service. And we ask the Holy Spirit to be with us, to be upon us as we study your word. Give you all the praise and the glory, righteous Father in heaven, through your Son, our Lord and Savior Jesus Christ. In his holy name we pray. In Jesus' name, amen. Let us pray the prayer the Lord has taught his disciples. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Makikita natin na hindi man tayo maliligtas dahil sa ating mga gawa, no? Yung kaligtasan ng ating kaluluwa, hindi man batay ito sa mga gawa natin, pero ito ay batay pa rin sa gawa ng ating Panginoong Hesus. No? Ang kaligtasan ng ating kaluluwa ay biyaya ng Diyos na tinanggap natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Subalit, merong gumawa para tayo ay maligtas. Sino ang gumawa? Si Lord Jesus Christ, ang Panginoong Hesus. Yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo na siya'y namatay sa krus para tayo tubusin sa ating mga kasalanan, yun yung gawa na nagligtas sa atin. Hindi yung ating mabubuting gawa, kundi yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo
ang nagligtas sa atin o tayo ay pinatawad ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan upang tayo ay tumanggap ng buhay na walang hanggan, may karapatan tayong pumasok sa kaharian ng Diyos, may karapatan tayong pumasok sa langit, dahil ang anak ng Diyos, may ginawa siya sa krus ng Kalbaryo, inalay niya ang kanyang buhay, no? Nabubo ang kanyang banal na dugo, nabayubay ang kanyang katawan, yung kanyang gawa na yon na siya'y namatay para sa atin, yun ang nagligtas sa atin. At doon tayo nananampalataya. We believe in Him, in the Lord Jesus Christ, in His person, na siya anak ng Diyos, na siya Diyos na nagkatawang tao, and we believe in His work, His finished work on the cross of Calvary, ay sumampalataya doon sa ginawa niya, natapos na, no? Once and for all. Minsanan lamang na siya'y namatay, hindi na ito walang ulitin, at ang epekto nito'y sapat na magpakailanman. No? It is a once and for all sacrifice for the remission of sins. Now, binabanggit ko ito sapagkat kailangan ma-disabuse ang ating isip na ang gawa ay para bang baliwala sa paningin ng Diyos. Kung ating aaralin ang Biblia, napakahalaga ng gawa sa mata ng Diyos. Kaligtasan natin dahil sa gawa ni Hesus Kristo. Amen? Siya yung gumawa, hindi tayo. Siya yung namatay. Kaya gawa ni Jesus, the finished work of Christ on the cross of Calvary that He died for our sins. Gawa pa rin. Amen? Naintindihan mga kapatid? Hindi natin gawa, pero gawa ng Panginoong Jesus. It is the work of the Lord Jesus Christ. His finished work on the cross of Calvary. Kaya finished work, tapos na. Ang kailangan lang natin gawin ay sumampalataya sa Kanya. Pero naligtas tayo dahil sa gawa niya. Amen? Dahil siya'y namatay para sa atin. Yun ang nagligtas sa atin, hindi yung salita, kundi yung gawa ng Panginoong Yesus. At dito sa ating binasa na teksto, bagamat ito ay para sa mga Israelita, makikita pa rin natin o makukuha pa rin natin yung principle, yung panuntunan ng Diyos na napakahalaga sa Diyos, ang gawa o ang mga gawa. Pansinin natin mabuti dito sa Kabanatang 1. Kabanatang 1 ng Malakias. Ang kinakausap dito yung mga saserdote na naglilingkod sa templo. Sa chapter 1, verse 6, pinagsabihan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang mga paring lumalapastangan sa kanyang pangalan. Ano ginagawa ng mga pare? O yun yung ginagawa nila. Nilalapastangan nila ang pangalan ni Yahweh o nilalapastangan nila ang pangalan ng Panginoon. Pinagsabihan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang mga paring lumalapastangan sa kanyang pangalan. Pinaparangalan ng anak ang kanyang ama at ng alipin ang kanyang Panginoon. Kung ako ang inyong ama, bakit hindi ninyo ako iginagalang? Ano ginagawa ng mga pare? Hindi iginagalang ang Panginoon. Kung ako ang inyong Panginoon, bakit hindi ninyo ako pinaparangalan? Hindi siya pinaparangalan. Nilalapastangan ninyo ako. At pagkatapos ay itatanong pa ninyo, sa anong paraan namin kayo nilalapastangan? Nag-aalay kayo sa aking altar ng mga walang halagang pagkain. At itinanong pa ninyo, paano naging marumi ang aming handog?
Inahamak ninyo ang aking altar sa tuwing maghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay, o may sakit. Subukan ninyo maghandog ng ganyan sa inyong gobernador. Matuwa kaya siya sa inyo at ibigay ang inyong kahilingan? Sa lumang tipan, sa mga Israelita, sa mga Hudyo, inutos sa kanila na mag-alay sila ng mga hayop. Pero yung mga pare na nagsisilbi sa templo, na siyang may karapatan mag-alay sa Diyos, kay Yahweh, ng mga hayop na dapat ialay o ihandog, ano inaalay nila? Ano inaalay nila? Mga hayop na bulag, pilay, o may sakit. Mantalang maliwanag ang utos ng Panginoon na ang iaalay na hayop sa panahon na may templo, sa panahon na may tabernakulo, panahon na may templo, ang dapat ialay ay walang kapintasan. Para bang pag may bisita ka sa bahay, sa halip na bigyan mo ng maayos o masarap na pagkain, ang ibibigay mo na pagkain sa kanya, parang kanin baboy na. Ha? Kung kayo bisita at ahandugan kayo ng ganong pagkain, kain ka Brad, kain ka sis. Tapos nakita mo na parang ang kanin baboy itong hinanda para sa akin. Ano mararamdaman ninyo? Ano mararamdaman ninyo? Ano mararamdaman ninyo? May insulto kayo, di ba? Tama ba? May insulto kayo. O, lalong malaking insulto yung ginagawa ng mga saserdote o mga pare na ang inihahandog sa Diyos ay yung mga hayop na bulag, pilay, o may sakit. Hinahatulan sila ng Diyos hindi dahil sa sinasabi nila, kundi dahil sa ginagawa nila. Naintindihan nyo ba, mga kapatid? Napakahalaga ng gawa sa paningin ng Diyos. No? Sabi rito, magsumamo man kayo sa Diyos ay hindi niya kayo papakinggan. Kung ganyan ang inihahandog ninyo sa Kanya. Mabuti pa'y isara na. O sabi ng Diyos, isara na, no? Mabuti pa'y isara ng isa sa inyo ang mga pinto ng templo at huwag na kayong mag-aksaya ng panahon sa pagsisindi ng walang kabuluhang apoy sa ibabaw ng aking altar. Hindi ako nalulugod sa inyo at hindi ko tatanggapin ang anumang handog ninyo sa akin. So, ulitin natin. Ano yung ginagawa ng mga pare na naglilingkod sa templo? Naghahandog sila ng mga hayop na bulag, pilay, o may sakit. Yun ang ginagawa nila. Nalugod ba ang Diyos sa kanila? Magalit nga ang Diyos sa kanila di ba? Sabi rito, verse 12, dinudungisan ninyo ang pangalan ko tuwing sinasabi nyo na walang kabuluhan ang aking altar at tuwing naghahandog kayo doon ng mga pagkaing walang halaga. So itong mga saserdote o mga pare, hindi lang walang halaga yung inihahandog, no? Pagkaing walang halaga, kundi sinasabi pang walang kabuluhan yung paghahandog sa altar. No? Verse 13, sinasabi ninyong nakakapagod na ang lahat ng ito at iniismiran pa ninyo ako. Hindi ko alam sa English to kung if they are mocking God, no? They are mocking God kung hinahamak nila ang Diyos, no? Sabi kasi rito sa magandang balita, iniismiran. Ano ba yung iniismiran? Diba?
Yung, sa English, you stop eh. No? Yung, pati yung, actually, attitude of the heart yun, no? Nanggagaling sa kalooban yun eh. Bago lumalabas eh. No? Bago lumalabas, walang kwenta naman, parang ganun. Ano? Nakangiwi pa eh, di ba? Tapos sabi rito, sinasabi ninyo nakakapagod na ang lahat ng ito at iniisperan pa ninyo. Kung hindi naman nakaw o pilay, nakaw pa yung hinahandog, no? Hindi naman nakaw o pilay, may sakit ang dala ninyong hayop na panghandog sa akin. Akala ba ninyo tatanggapin ko iyon? Sumpain ang sino mang nandaraya sa paghahandog sa akin ng hayop na may kapintasan. Gayong may ipinangako siyang malusog na hayop mula sa kanyang kawan. Ano sabi ng Panginoon? Sumpain ang sino mang nandaraya sa paghahandog. Kaya binibigyan natin ng clarification. Panahon ng lumang tipan, paghahandog ng hayop. Ginagawa ng mga Israelita, naghahandog sila, tatanggapin ng saserdote o ng pare, pero nagkakakutsabahan sila na sa halip na yung nararapat na alay, nararapat na handog ang ialay sa Diyos, yung pilay, yung nakaw pa, may sakit, di ba? Bulag, pilay, ang inihahandog sa Diyos. Tinanggap ba ng Diyos o tinatanggap ba ng Diyos ang kanilang ginagawa? Hindi tinanggap. They were judged by God. Hinatulan sila ng Diyos, di ba? Wala silang tunay na paggalang sa Diyos. Nilalapastangan nila ang pangalan ng Diyos, nilalapastangan nila ang Diyos. Hindi nila pinaparangalan. Sa bagong tipan, ano ba yung mga paghahandog natin? At pakaliwanag, iba't ibang bahagi ng bagong tipan, mag-alay tayo ng papuri sa Panginoon. Ngayon, pwede mong tanungin yung papuring inaalay mo sa Panginoon. Ito ba'y katanggap-tanggap sa Panginoon yung papuri na inaalay mo sa Kanya? O baka naman parang routinary na lang ang ginagawa mo, nakasanayan mo na lang, pero hindi nakasama ang puso mo sa ginagawa mo. Sa Mateo, we are applying this verse. We are applying this verse, Matthew chapter 15, verse 7 and 8. Verse 7, 8, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Propeta Isaias tungkol sa inyo. Ang paggalang sa akin ng bayang ito'y pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bububukal. It is possible to honor God with your lips, but not honoring God does not come from your heart. These people honor me with their lips, says the Lord, but their hearts are far from me. Malayo sa akin ang kanilang puso. Maring maawit ka, nagpapasalamat ka, nagpupuri ka sa Diyos, dahil yun ang isa sa mga alay sa bagong tipan. Mag-alay tayo ng papuri sa Diyos. Maring nagpupuri ka sa Diyos, pero maring ang puso mo ay wala sa ginagawa mo. Katulad doon sa lumang tipan, maisip mo ba na magiging katanggap-tanggap sa Diyos ang pag-aalay na ginagawa mo? Ngayon, ituloy natin, just relating, tuloy muna natin yung sa Malakias. Nauna na sa atin yung mga tao noon, mga tao ng Diyos noon, nauna na sa atin. Ano sabi rito? Sabi rito sa
chapter 3, verse 13, masasakit ang sinabi nyo tungkol sa akin, sabi ni Yahweh. Ngunit ang tanong ninyo, ano ba ang sinabi namin laban sa inyo? Mas nauna sila sa atin eh. Hindi na bago. Kahit sa panahon natin, maaaring may mga ganito rin. No? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Ano sinabi nila? Nangyayari ba yan ngayon? Sa panahon natin? May nagsasabi ba ganyan? Meron, posible, no? Walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Ano ba ang mapapala natin sa pagsunod sa kanyang mga utos? O sa pagpapakita natin kay Yahweh na nagsisisi tayo sa nagawa nating kasalanan? Hindi ba't kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala? Yung mga palalo, yung mga mayayabang daw, sabi nila, sila pang pinagpapala. Hindi lamang nananagana ang masasama. Nananagana daw ang masasama. Ngunit sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kasamaan, ngunit hindi sila pinaparusa. Nauna sa atin itong mga taong ito na nagsabi ng gano'n eh. Hindi na bago. Wala naman sa isa'y maglingkod sa Diyos. Sayang naman ang paglilingkod sa Diyos. Kung sino pa yung masama, siya pang nananagana. Di naman sila pinarurusahan ng Panginoon eh. Sounds familiar? Hello? May kausap ako? Nangyayari ba yan sa panahon natin? Posible, nangyayari yan. Akalain natin ang paglilingkod natin sa Diyos ay baliwala. At titingin tayo sa ating paligid, papasukin ng inggit ang ating puso, sabihin natin, sama naman yung taong yan, hindi naman naglilingkod sa Diyos, pero masagana, pinagpapala. Samantalang ako naglilingkod sa Diyos, nagigipit. Sasabihin mo, parang wala namang kwenta na maglingkod sa Diyos. Tama ba ang kaisipan mo? Tama ba ang sinasabi mo? Maliwanag na hindi, no? Ngayon, tuloy natin dito sa yung paglilingkod na hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Ulitin natin, mahalaga sa Diyos ang gawa. Hinahatulan sila ng Diyos dahil sa masama nilang gawa. No? Ngayon, tuloy natin dito sa Kabanatang 2, sabi rito, sa verse 1, verse 2, kung hindi nyo ito papakinggan, mga pari pa rin ang kausap, mga saserdote pa rin. No? Sinabi rin ni Yahweh sa mga pare, verse 1, then verse 2, kung hindi ninyo ito papakinggan at isa sa puso bilang pagpaparangal sa aking pangalan, susumpain ko kayo. Anong gagawin ng Diyos? Susumpain ko kayo at mga pagpapalang tinatanggap ninyo bilang mga pare. Sa katunayan, sinumpa ko na ang mga iyon sapagkat hindi nyo sinasa puso ang aking utos. Parurusahan ko ang inyong mga anak at ipapahid ko sa inyong muka ang dumi ng mga hayop na inihahandog ninyo sa panahon ng mga kapistahan. Itatapon din kayo sa tambakan ng dumi. Walang kwenta yung ginagawa nila o masama ang ginagawa nila. Kaya sabi ng Panginoon, yung dumi ng hayop na inihahandog ninyo, papahid ko sa mukha ng inyong mga anak. Malakas ba o mabigat ba yung dating ng salita ng Diyos? Mga kapatid, imaginin mo, sabi ng Diyos, yung dumi ng hayop, ipapahid ko sa mukha ng inyong mga anak. Malakas ba ang dating? Matapang ba ang dating? Masakit ba ang dating? Gawin natin ngayon literal, no? Pahiran ko kayo ng mga dumi sa mukha. Baka hindi na ako makauwi ng buhay, ano? Baka dito pa lang, mailibing ako ng buhay. Diba? Pero sabi ng Panginoon, paparusahan ko inyong mga anak at ipapahid ko sa inyong mukha ang dumi ng mga hayop na inihahandog ninyo sa panahon ng mga
kapistahan. Verse 8, lumihis kayo sa daang matuwid at marami ang nabulid sa kasamaan dahil sa inyong katuroan. Ano ginawa ng mga saserdote? Lumihis sa daang matuwid. At dahil lumihis sila sa daang matuwid, marami ang nadala nila, nabulid sa kasamaan dahil sa inyong katuroan. Yung katuroan nila, na pinaniwalaan ng mga tinuruan nila, nadamay o nadawit sila doon sa kasamaan na yon. Tuloy natin. Ano yung ginagawa pa nila? Sabi rito, verse 11, ang mga lalaki nag-asawa sa mga babaeng sumasamba sa ibang mga Diyos. So yung mga Israelita o mga Hudyo, sa halip na mag-asawa ng kapwa Israelita o kapwa Hudyo, nag-asawa sila ng mga babaeng sumasamba sa ibang mga Diyos. No? Puksain nawa ni Yahweh sa bansang Israel. Ang sino mang gumagawa nito at huwag na silang pahintulutan pang makibahagi sa paghahandog kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Kahit pa diligin ninyo ng luha ang altar niya, kahit pa manangis kayo, dumaing, hindi na niya kaluluguran ang mga handog ninyo sa kanya. Itinatanong ninyo kung bakit, saksi si Yahweh, na kayo sumira sa pangako ninyo, yung asawang pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa. Sumira kayo sa pangako ninyo sa Kanya, bagamat nangako kayong magiging tapat sa Kanya. Ano pa ginagawa ng mga Israelita? Dinidiborsyo nila ang kanilang mga asawa. Hinihiwalayan nila ang kanilang mga asawa. Ito yung uri ng masamang paglilingkod na sinasabi dito, no? Yung pagkakaiba ng mabuti at masama ng tao naglilingkod sa Diyos at nang hindi naglilingkod sa Kanya, batay sa konteksto, yung mga Israelita na dinidiborsyo o hinihiwalayan yung kanilang mga asawa, masama ang kanilang ginagawa. Inaaral natin yung konteksto kasi ang salita ng Diyos ay hindi yan biglang lumitaw na walang konteksto. Ano sabi rito? Napopot ako sa taong gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa. Verse 16, nasusuklam ako sa pagpapalayas at paghihiwalay ng mga mag-asawa. Sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, napopot ako sa taong gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa, kaya nga maging tapat kayo sa inyong asawa. So bahagi ng masamang ginagawa nila, dinidiborsyo o hinihiwalayan nila o pinapalayas nila ang kanilang mga asawa. Ano ang equation nito? Sa tingin ng Diyos, ano ang tingin ng Diyos dito? Yung kanilang pagpapalayas, kanilang mga asawa, pagmamalupit. Kakasabay kayo mga kapatid? Kakasabay kayo? Yung mga lalaki na hinihiwalayan, dinidiborsyo, pinapalayas, ang kanilang mga asawa, pero sabi, naglilingkod sa Diyos, sabi, pinagtataksilan nyo at pinagmamalupitan ninyo. Ganon ang pagtingin ng Diyos sa ginagawa nila. Pinagtataksilan nila at pinagmamalupitan nila. Sa panahon na nasulat ang Biblia, ang babae kadalasan o karaniwan ay nakadepende sa kanyang asawang lalaki. Kasi ang asawang lalaki ay siyang naghahanap buhay. Kaya kapag pinalayas o hiniwalayan o diniborsyo ang isang lalaki ang kanyang asawang babae, para bang itinulak mo ang babae
sa kamatayan. Kasi hindi niya alam paano niya bubuhayin ang kanyang sarili. Dahil sa panahon na nasulat ang Biblia, ang mga asawang babae nakadepende lamang sa kanilang asawang mga lalaki. Kaya nagagalit ang Diyos sa ginagawa nila. Natutuwa ba ang Diyos? Nagagalit ang Diyos. Sabi rito, saksi si Yahweh na kayo sumira sa pangako ninyo sa inyong asawang pinakasalan ninyo nung kayo kabataan pa. Sumira kayo sa pangako ninyo sa Kanya. Huwag ninyong pagtaksilan ang babaeng pinakasalan ninyo nung kayo'y kabataan pa. Nasusuklam ako sa pagpapalayas at paghihiwalay ng mga mag-asawa. Sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, napopot ako sa taong gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa. Para sa Diyos, pinalayas mo ang iyong asawa, yun ay kalupitan. Nasasabayan, mga kapatid? Yun yung ginagawa nila masama. Ngayon, tuloy natin dito sa Kabanatang 3. Sabi rito, sa talatang 5, sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, darating ako upang hatulan ang mga mangkukulam, mga mangangalunya, mga bulaang saksi, mga nandaraya sa kanilang mga manggagawa, at mga nagsasamantala sa mga byuda, sa mga ulilat, mga dayuhan, at ang mga hindi gumagalang sa akin. Paano malalaman ang isang tao ay mangkukulam? Paano malalaman? Paano malalaman? Paano malalaman? Malalaman mo dahil nangkukulam siya. Amen? Amen? Ano yung sinabi ko kanina? Mahalaga sa Diyos ang gawa. Hindi siya sinasabi, kundi sa ginagawa. Paano mo malalaman na mangkukulam? Di nangkukulam, paano mo malalaman na mangangalunya? Na nangangalunya, paano mo malalaman na nandaraya? Nandaraya. Yeah. Gawa ang pinagbabatayan ng Diyos, hindi yung sinasabi ng tao, di ba? Hahatulan niya mga mangkukulam, mga mangangalunya, mga bulaang saksi, mga nandaraya sa kanila manggagawa, mga nandaraya sa kanilang manggagawa, kung meron kang manggagawa, employer ka, mga nagsasamantala sa mga byuda, sa mga ulila, mga dayuhan, mga hindi gumagalang sa akin. Sabi natin, yung mga hindi gumagalang, pinaghahandog ng mga hayop na hindi dapat ihandog. Nakaw, may sakit, bulag, o pilay, no? Then, sabi rito, verse 8, ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Ano ginagawa nila? Ninanakawan ng Diyos. Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan sa mga 10 bahagi at mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Yung mga Israelita, ninanakaw nila yung mga ikapu. Hindi nila ibinibigay ng buo ang mga ikapu. Di ba? Pinagnanakawan nila ang Diyos. Sabi rito, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga 10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuo sa inyo masaganang pagpapala. Hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. So, inaral natin sa maikling panahon yung konteksto nung taong masama, nung taong mabuti. Yung mabuti, naglilingkod sa Diyos. Yung masama, yung hindi naglilingkod sa Kanya. O masama, yung paglilingkod na ginagawa sa Diyos katulad ng ating mga binanggit na. No? Hindi na natin kailangan ulitin dahil nasabi na natin. Ngayon, sasabihin natin, Pastor, lumang tipan yan. Ang aking
Inumpisahang pananalita, mahalaga sa Diyos ang gawa. Mahalaga sa Diyos ang gawa. Ngayon, lipat tayo sa Bagong Tipan, sa Roma, Kabanatang 2. Roma, Kabanatang 2. Sabi rito, Romans chapter 2, verse 6, sabi rito, sapagkat igagawad niya sa lahat ang Diyos, no? Pagkat igagawad ng Diyos, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Anong sabi ng salita ng Diyos? Igagawad ng Diyos sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang ginawa. Hindi siya sinabi. Hindi sinabi na igagawad ng Diyos sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga sinabi. Igagawad ng Diyos sa lahat ng tao, igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Pagbabatayan pa rin ng Diyos ang gawa. Hindi yung salita, hindi yung sinasabi. Sabi rito, buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti at naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti, sabi ng salita ng Diyos, buhay na walang hanggan ang ibibigay ng Diyos. Ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sumusunod sa kasamaan. Paghihirap at kapigatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una ang mga Hudyo, gayon din ang mga Hintil. Ngunit kapurihan, karangalan at kapayapaan naman ang tatanghuhin ng bawat gumagawa ng mabuti. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Hintil, sapagkat walang kinikilingan ng Diyos. Ulitin natin. Babatay ng Diyos ang hatol sa iyo batay sa iyong ginawa. Kasi madaling sabihin, kahit sino pwede magsabi, sumasampalataya ako sa Diyos, sumasampalataya ako sa Panginoong Yesus. Napakadaling sabihin yan. Pero kung hindi nakikita sa buhay yung sinasabi, baliwala sa Diyos. Amen? Naligtas tayo dahil sa gawa ni Jesucristo. Namatay siya sa krus. Gawa ang pinagbatayan ng ating kaligtasan. Gawa ni Jesucristo. The finished work of Christ. It is based, our salvation is based on the finished work of Christ. Wala tayong pwedeng idagdag. Pero yung buhay na ipinamumuhay natin habang tayo narito sa lupa, ang napakagandang indicator. Yung buhay na ipinamumuhay mo, napakagandang indicator. Napakagandang tanda. Ba Tagalog parang indicator. Napakagandang ebidensya. Pwede natin gamitin yung salitang yun. Yung buhay na pinamumuhay mo, napakaganda, napakahalagang ebidensya kung saan mapupunta. Hindi ang sinasabi, kundi ang ginagawa. Batay sa salita ng Diyos. Hindi po ako nag-iimbento rito, no? Hello, kaya sinasabi ko nga sa inyo na salita ng Diyos ang ating pinagbabatayan. Hindi ang opinyon ng tao.
Sabi rito sa Santiago 2, Santiago 2, Kabanatang 2, talatang 11, James chapter 2, verse 19, ano sabi rito? Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Hindi lang pala ikaw ang marunong sumampalataya. Pati mga demonyo ay marunong ding sumampalataya. No? Sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, di ba? Mabuti naman, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Naparami pang talata dito, no? Na yung kaligtasan, unang-una ang tinutukoy, kaligtasan ng ating kaluluwa, na hindi tayo mapapahamak, hindi tayo mapaparusahan, ngunit hindi siya limitado sa kaligtasan ng kaluluwa. Kaligtasan ng kaluluwa, napakahalaga, wala nang pwedeng makahigit pa sa kaligtasan ng kaluluwa. It's the most important thing in life. We are assured of our salvation. Pinakamahalaga sa buhay, masiguro natin tayo ligtas. Amen? Ligtas ang ating kaluluwa, hindi tayo mapapahamak, hindi tayo mapaparusahan. Pagkat nanalig tayo sa Panginoong Yesus na namatay sa krus para sa atin. Ngunit hindi lamang kaligtasan ng ating kaluluwa, kundi kaligtasan in its totality. No? Yung kaligtasan sa lahat ng bagay. Salvation in all its aspects. Lahat ng pwedeng kaligtasan, pwede nating isipin. Pwedeng kaligtasan sa kamatayan, kaligtasan sa panganib, sa kuna, kaligtasan sa kapinsalaan, kaligtasan sa kahirapan, sa mga pagkakautang, paghihikahos, kaligtasan sa sakit, karamdaman, kaligtasan sa kahihiyan. Salvation in its totality. Though we give so much premium and emphasis on the salvation of our soul. Pero hindi lang kaligtasan ng ating kaluluwa, kundi yung kaligtasan ng buong buhay. O yung lahat-lahat sa ating buhay, nais ng Diyos na tayo maligtas. At nakabatay, lalo na yung kaligtasan pisikal, kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay, kaligtasan ng ating sambahayan, kaligtasan ng ating pamilya, nakabatay iyan sa ating ginagawa, nakabatay iyan kung tayo ba ay naglilingkod sa Diyos o hindi. Kaya, hindi tayo mahatol, no? We have no right to judge any person. Ang sinasabi ko lang rito, mga kapatid, siguraduhin natin sa ating buhay, nakikita ng Diyos na sa pamamagitan ng ating gawa, sapagkat mahalaga ito sa Kanyang paningin, na tayo ay tunay na sumasampalataya sa Kanya at tayo ay tunay na naglilingkod sa Panginoon. Can you say amen? Sa 1 Corinthians chapter 6, First Corinthians 6:9. Taas pa natin sa verse 8, yung mga mananampalataya sa Korinto, sabi rito, subalit kayo mismo ang gumagawa ng masama at nandaraya, kahit na sa mga sarili ninyong mga kapatid sa pananampalataya. So sa mga taga-Korinto, merong anong klaseng Kristiyano rito? Gumagawa ng masama at nandaraya, di ba? Gumagawa ng masama at nandaraya. Hindi ba ninyo alam
na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Huwag ninyong dayain ang inyong mga sarili. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyusan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Paano mo malalaman na siya ay nangangalunya? Paano mo malalaman na siya ay nakikiapid? Paano mo malalaman na siya ay sumasamba sa Diyos-Diyusan? Paano mo malaman na siya ay nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae? Paano mo malalaman na siya ay nagnanakaw? Paano mo malalaman na siya ay sakim? Paano mo malalaman na siya ay naglalasing? Paano mo malalaman na siya ay nanlalait sa kapwa? Paano mo malalaman na siya ay nandaraya? Paano mo malalaman? Paano mo malalaman? Ginagawa. Amen? Ang mahalaga sa Diyos ang gawa. Kung ano ang ginagawa mo, ikaw yun. Hindi mo pwedeng dayain ng Panginoon. Amen? Kahit sabihin mong Kristiyano ka, mananampalataya ka, o kahit sabihin mong pastor ka, kahit sabihin mong mangangaral ka, kung hindi tama ang ginagawa mo, at ang ginagawa mo ay yung kinasusuklaman ng Diyos laban sa kalooban niya, laban sa salita niya, hindi lamang masama ang ginagawa mo, kundi dinadagdagan mo pa na ikaw ay mapag-unwari. Amen? Mapag-unwari. Diba? Nagkukunwari ka lang, mapag-unwari ka. You are a hypocrite. Umaarte ka lang, nagkukunwari ka lang. Hindi ka talaga totoong Kristiyano. Ngayon, dito sa Thessalonica, First Thessalonians 1:9, sabi rito, yung mga mananampalataya sa Thessalonica naman, First Thessalonians 1:9, sabi rito, ang mga taga-roon na rin ang nagbabalita kung paano nyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Ang ginawa ng mga taga-Thessalonica, anong ginawa nila? Yung mga mananampalataya, tinalikuran nila ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun yung dating buhay nila, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Pero tinalikuran nila, hindi na nila ginawa. At ano na ang ginawa nila? Maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Naglilingkod na sila sa tunay at buhay na Diyos. Pangalawang Thessalonica, kabanatang 1 din. Second Thessalonians 1 verse 7. Kayo naman mga nagtitiis. Ano ginagawa nila? Nagtitiis. Kayo naman mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin kapag ang Panginoong Yesus ay inihayag na mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel na may naglalagablab na apoy. Parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Yesus. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at maihiwalay sila sa Panginoon
sa dakila niyang kapangyarihan. Sino yung mga parurusahan? Sino yung mga parurusahan? May kausap ako rito? Sino ang parurusahan? Lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Yesus. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan. So anong ginagawa ng parurusahan? Hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Yesus. Sa Galatia, Kabanatang 5. Ito, napakaliwanag na. Gawa. Chapter 5, verse 19. Ang liwanag, gawa. Hindi may kakaila ang mga gawa ng laman. Hindi may kakaila ang mga gawa ng laman. Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkakabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So ano yung ginagawa nila, mga kapatid? Ano yung ginagawa nila? Ikausap ako? Ano yung ginagawa nila? Gumagawa sila ng pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkakabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, o iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya ang sabi rito sa Galatia 6, talatang 9, unang bahagi na lang, Galatians 6:9, the first part, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Mananampalataya ka, huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. Huwag kang mapagod sa paglilingkod mo sa Diyos. Amen. Dahil sa pahayag, yun ang ating mensahe. Napakahalaga sa Diyos ang gawa. Pinapahalagahan ng Diyos ang gawa. Kung anong ginagawa ng tao, that would be a good indicator of his eternity. Kung ano yung buhay na ipinamumuhay niya, yun ang magtatakda kung saan siya pupunta. Buhay na walang hanggan, o kaparusahang walang hanggan, kapahamakang walang hanggan. Batay sa gawa, hindi sa gawa natin, kundi sa gawa ni Kristo, kaya tayo naligtas. Pero yung pananampalataya kay Jesus, yung pananampalataya kay Kristo Jesus, dapat makita sa pamamagitan ng ating gawa. Kasi kung hindi nakikita yung sinasabi natin pananampalataya sa Panginoong Jesus, tayo ay nagsisinungaling, tayo ay nagkukunwari lamang. At hindi natin pwedeng dayain ang Panginoon. Hindi natin madadaya ang Diyos. Nasa Galatia nga yun eh. Bago tayo pumunta ng pahayag, sabi rito sa Galatia
Galatia 6:7, huwag ninyong lilangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Cannot mock God. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung anong tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay ani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay ani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Yung kaligtasan mo na batay sa gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, pero yung patunay, ebidensya na ikaw ay talagang mananampalataya, ginugugol mo ang panahon mo na binibigay sa iyo ng Diyos habang naroon dito sa daigdig na ito. Ginugugol mo ang mga panahon mo sa paglilingkod sa Diyos, sa paggawa ng mabuti. Hindi ka naligtas dahil sa gawa mo o sa paglilingkod mo, naligtas ka dahil sa ginawa ni Kristo sa krus para sa iyo. Pero pinapatunayan mo lang na ikaw ay tunay na mananampalataya dahil patuloy ka sa paggawa ng mabuti at patuloy ka sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Ngayon, kung hindi ka naman gumagawa ng mabuti at masama ang ginagawa mo, hindi ka naglilingkod sa Diyos, tamad ka, hindi ka naglilingkod sa Diyos, pinapatunayan mo lang ang dinadaya mo ay ang sarili mo. Hindi mo madadaya ang Diyos. Nagkukunwari ka lang, mapagpaimbabaw o mapagkunwari ka lamang. Then sabi rito sa pahayag, napakaraming sitas na tayong binasa at inaral para patunayan na ang gawa ay napakahalaga sa Diyos. Pakita natin sa ating buhay na tayo ay gumagawa ng mabuti at pakita natin sa ating buhay na tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Sabi rito sa pahayag, sa Kabanatang 21, sabi rito sa talatang 8, pahayag, Kabanatang 21, talatang 8, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga magkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Saan ibinatay ng Diyos yung hatol sa kanila? Saan ibinatay ng Diyos yung hatol sa kanila? Sa gawa. Mapalad ka, biyaya ng Diyos, mapalad ka. Narito ka sa bahay-sambahan niya. Mapalad ka sapagkat pinakita mo sa umagang ito, sa araw na ito, na gusto mo gumawa ng mabuti at gusto mo na maglingkod sa Panginoon. Amen? Mahalaga sa Diyos ang gawa. The life that you live is a good indicator where you will spend eternity. Buhay na ipinamumuhay mo, napakagandang indicator. Napakagandang pahiwatig, kumbaga. Saan ka magpakailanman? Sa piling ba ng Diyos? Sa piling ba ni Kristo? O doon ka sa mga kasama sa parurusahan? Dahil sa buhay mo, hindi mo nagawa na maglingkod sa Panginoon. Ang pananampalataya nasusukat lagi sa gawa. Ang pananampalataya hindi nasusukat sa kung ano ang sinasabi. Kasi madali ang magsalita. Kaya nga, lagi natin narinig yan,
Huwag ka na magsalita, ipakita mo na lang sa gawa. Amen? Huwag ka na magsalita, gawin mo na lang. Mahalaga sa Diyos ang iyong ginagawa. Liligtas ka ng Diyos. Hindi lang ang kaligtasan ng kaluluwa, kundi yung kabuuan ng kaligtasan kung naglilingkod ka. Sabi ng Panginoon dun sa ating pinagbatayang teksto, ililigtas na sila tulad ng isang ama na iniligtas ang anak na naglilingkod sa kanya. Makikita nyo ang kaibahan ng taong mabuti, ng taong masama, ng taong naglilingkod sa Diyos, at ng taong hindi naglilingkod sa Diyos. Ang grasya ng Diyos ay ibinibigay. Ang grasya ng Diyos ay ibinibigay para tayo maging masipag, hindi para maging tamad. Ang grasya ng Diyos ay ibinibigay para tayo maging masipag sa paglilingkod sa Diyos, para maingatan natin ang ating sarili na hindi tayo magkasala. Amen? Ang biyaya o grasya ng Diyos masagana, pero ibibigay niya ang grasya niya para magpatuloy ka sa paglilingkod sa Kanya. Magpakasipag ka sa paglilingkod sa Diyos dahil sa grasya na ibinibigay niya para sa iyo. Amen? So yung buhay na ipinamumuhay mo, yan mismo magbibigay sa iyo ng pahiwatig na talagang tao ka ng Diyos, talagang anak ka ng Diyos, totoong mananampalataya ka, totoong Kristiyano ka, kung masipag ka sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kumain tayong lahat, mga kapatid.